Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon. Muli tayo magbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Ang title po ng ating pagbubulay ngayon ay Ang Pastol ng Aking Buhay. Matatagpuan po natin sa mga awit 23, 1-2. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Alam mo ba kung gaano ka-importante ang isang pastol sa mga tupa? Ang mga tupa ay hindi marunong maghanap ng sariling pagkain. Madali silang maligaw, mahina rin ang paningin nila, kaya kung walang pastol, delikado ang buhay nila. Ganito rin tayo bilang tao. Minsan, akala natin kaya nating mag-isa. Pero sa totoo lang, mabilis tayong maligaw, mapagod at masaktan. Pero sa kabutihang loob ng Diyos, sinabi niya, "Ako ang pastol mo." Ang Diyos ang ating tagapagkaloob. Sinabi niya, hindi ako magkukulang. Kapag si Yahweh ang pastol mo, siya ang bahala sa pangangailangan natin. Hindi ibig sabihin na laging sobra, pero hindi ka rin kukulangin. Sapat ang biyaya niya araw-araw. May isang batang lalaki na laging may baong tinapay sa school. Hindi ito maganda o mahal. Isang simpleng pandesal at tubig. Tinanong siya ng kaklase niya, "Hindi ka ba nagsasawa sa kanyang ganyang baon araw-araw?" Sumagot ang bata, "Hindi po, kasi araw-araw din po kaming binibigyan ng Diyos. Hindi po kami nagugutom. Ang sabi ni Mama, sapat ang biyaya ni Lord." Minsan kasi, akala natin kulang kapag hindi sobra. Pero sa mata ng pananampalataya, sapat na ang may Diyos ka. Kaya, ang Diyos ang ating tagapagkaloob. Pinahihimlay niya ako. Ang Diyos ang ating tagapagpahinga. Sa gitna ng kabalisahan ng buhay, binibigyan tayo ng Diyos ng rest o kapahingahan. Hindi lang para sa katawan, kundi lalo na sa puso. Yung luntiang pastulan at tahimik na batisan ay larawan ng kapayapaan. Minsan, kailangan lang nating huminto at alalahaning kasama natin siya. Kailan ka huling nagpahinga sa presensya ng Diyos? Sa sobrang daming ginagawa, baka makalimutan mo nang umupo at makinig sa Kanya. Parang cellphone na walang charge. Kahit gaano kaganda ang spec mo, kung lowbat ka, wala kang silbi.
kailangan mong i-charge. Ganon din tayo. Kapag naputol ang koneksyon sa Diyos, napapagod tayo agad. Ang Diyos ang nag-aakay sa atin. Inaakay niya ako. Hindi lang siya taga-provide o taga-magpahinga, siya rin ang gabay. Inaakay niya tayo sa tamang daan. Hindi palaging madali, pero laging tama. Minsan, ayaw natin ang direksyon ng Diyos kasi hindi ito ayon sa gusto natin. Pero, ang pastol, alam niya kung saan ligtas kahit hindi naiintindihan ng tupa. May batang ayaw sumunod sa lola niya habang tumatawid sa kalsada. Gusto niyang unahan. Sabi ng lola, hawak kamay tayo. Alam kong kang kailan ka ligtas. Gayon din si Lord. Ayaw niyang mauna tayo sa plano niya. Mga kapatid, ngayong araw na ito, paalalahanan natin ang sarili natin. Si Yahweh, ang ating pastol, hindi tayo magkukulang. May kapahingahan at gabay sa Kanya. Kailangan lang nating sumunod at magtiwala. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po dahil hindi mo kami pinabayaan. Ikaw ang aming pastol, tagapagkaloob, tagapagpahinga, at gabay ng aming buhay. Turuan mo po kaming magtiwala sa iyo araw-araw. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Magandang araw po at pagpalain tayo ng Panginoon.